tawag dito ay timbog. So, basically, ang gagawin natin ay bubulabugin natin yung tubig para pumunta sila dun sa lambat. Punta na kayo sa lambat! Tumutunog siya! Sabi, tut, gumaganon, oh. Parang nagtuturutot. Ay, Diyos ko, buhay pa nga. Ay, ay, ay! Ay, baby! Ay, maliit! Ayan. Tapos kailangan, gaganyan-ganyanin mo para hindi siya magkikinis sa'yo. Parang ang bastos daw. Hindi, tinataktak ko lang naman yung ano. Ngayong gabi sa Pinasarap, dadayuhin natin ang probinsyang sikat sa mga beach. Believe it or not, ito na daw yung Little Boracay. Medyo high tide lang ngayon. Hinihintay lang natin siya mag-low tide. At kapag nag-low tide na daw completely, lilitaw na daw dito yung white sand beach. Subukan nga natin. Ah! Ay, ang babaw. Mababaw lang pala! At nakilala rin sa mga masasarap na pagkain gaya ng lomi, bulalo, at pugita. Sarap. Wow. Isa pa. Sarap. Biyaheng Southern Luzon tayo mga kapuso para magluto ng ipinagmamalaking lamang dagat ng Batangas. Ong-ong-hong. I'm in Seafood Haven, mga kapuso, dahil Sasamahan din tayo ng unang hirit funliner na nagpapangiti sa atin tuwing umaga, si Jenzel Angeles. medyo mahirap pala siya kasi hindi mo kita. So, kakapain mo lang. Tapos, pag kinakapa mo, lumalabo yung tubig. Kaya hindi mo talaga siya makikita. Wala akong makapa, kuya. Isa pa ulit. Ayan, umakirit niya kadiri. Sabay-sabay nating tikman at lantakan ang masasarap na seafood ng Batangas. Powdery white sand, crystal clear water, at magandang sunset, hindi lang sa Boracay yan maa-achieve. Dahil lahat ng yan matatagpuan din sa Batangas. Kilala ang Kalatagan, Batangas sa malawak nitong karagatan. Pero dito mismo sa dagat ng Kalatagan ay meron pa silang isang ipinagmamalaking lugar na kung tawagin nila Little Boracay. Sandbar daw ito na pinupuntahan ng maraming turista. Pwede ka daw mag-water sports at pwede ka ring manghuli ng isda. Tara! Tuwing low tide, lumilitaw ang Little Boracay. Para makarating dito, kinakailangang sumakay ng balsa. Believe it or not, ito na daw yung Little Boracay. Medyo high tide lang ngayon. Hinihintay lang natin siya mag-low tide. At kapag nag-low tide na daw completely, lilitaw na daw dito yung white sand beach. Subukan nga natin. Ah! Ay, ang babaw. Mababaw lang pala! So mula dito, hanggang papunta doon, isang sandbar siya na hanggang tuhod lang. Mahilig ka ba sa danggit? Pues, dito sa Batangas, ang tawag nila dito ay hindi danggit kundi kuyog. Tama po? Kuyog. At manghuhuli tayo ngayon ng kuyog. Let's go! So, ang proseso dito ng pagkuha ng kuyog at ng iba pang mga isda, ilalaglag lang natin yung, yung lambat. 3-ply itong lambat na ito.
Tapos mamaya, magtitimbog tayo or parang bubulabugin natin yung mga isda. Ito po yun. Ang tawag dito ay timbog. So, basically, ang gagawin natin ay bubulabugin natin yung tubig para pumunta sila dun sa lambat. Basta ihulaglag lang. Hindi hanggang sa lupa. Hindi po, ma'am. Okay. Basta po. Hindi hanggang sa buhangin. Lumapat po sa tubig. Punta na kayo sa lambat! Pag ganyan po kasi, ano yan, nabubulabo. Lahat ng mga isda na nandito, Natakbo. tatakbo sila. I mean, lalangoy sila. Lalangoy sila. Eh, yung lambat natin, nilagay natin banda roon. Kaya, kung merong mga isda na nandito, yun yung signal nila, lumangoy papunta doon sa may nilagay nating lambat. Alright. O pwede na natin kunin. Ang bilis. Kukunin na natin. Sige po. Sana may nakuha tayo. Ay, may huli! Ay, wala. Akala ko huli na yun. Ayan! May kuha tayo! May huli tayo. Anong tawag dito? Parang islang bato? Maming po, ma'am. Ha? Isdang maming. Isdang maming? Opo. Ay, Diyos ko Lord. Hindi ko alam. Sumabit dun sa kasang niya. Uy, may kuyog! Malaki-laki. Masakit po makatinig. Ah, sige. May kuha kaming kuyog. Masakit po makatinig to. Ah, talaga? Saan ang hawak dito sa may hasang? Yes, po, ma'am, para talaga po, ma'am, pag nabukan tinig niyan. Okay, ayan. Meron tayong huling kuyog. Ang isdang kuyog o rabbit fish sa Ingles ay kilala rin sa tawag na danggit. Madalas itong ginagawang daing o dried fish. Ang hirap na lang makawala dito sa lambat ninyo. Mahirap po, ma'am, pag sa trade life talaga na. Kuya, ayun oh. Opo. Ibalik natin to kasi pwede pa to mabuhay. Ay, tumutunog siya! Sabi, tut, gumaganon, oh. Parang nagtuturutot. Ay, Diyos ko, buhay pa nga. Dito sa Calatagan, Batangas, nakakatuwa yung mga ngisda dito kasi talagang pinipili lang nila yung mga isda na mapapakinabangan nila. Gaano man kalaki yung isda, kapag hindi naman nila ito makakain at hindi naman nila mabibenta, ibabalik nila sa dagat. Ay, hala! Ano to? Yung anong tawag dyan? Butete! Uy, delikado yan, kuya. Di ba may lason yan? Ang tawag dito ay yung butete or puffer fish. So usually kapag na-threaten siya, gumaganyan yan siya. Itong butete, kapag hindi ka marunong magluto nito or maghiwa nito, pwedeng maging poisonous siya. So, ibabalik na lang natin ito sa dagat, ha? Hala! Uy! Baka patay na yan! Kuya, patay na ata. Hindi po, ma'am, normal po yan sa ganyan. Eh, ba't ganyan, oh? Ayan na! Ayan na! Ay, ang sakit na! Yay! Ang talino ng isdang yun, nung alam niya na may mga tao pa dito. Ganyan pa rin siya. Tapos nung nakalayo na talaga yung bangka natin, biglang umimpis siya tapos nag-swimming na. Una munang magpapakulo ng tubig. Sunod na ilalagay ang sibuyas at kamatis. Ihahalo na rin ang dahon ng balanoy at siling haba. Tapos po, papakulong po sa natin ng 20 minutes po bago po natin gulog po yung isda po. Isda. Sige. Okay, hintayin natin kumulo. Kasi ang gusto natin, yung kamatis talagang yung parang nadurog na siya. Sunod na ilalagay ang isdang kuyog. At saka titimplahan
ng asin. Hintayin muna itong kumulo Sinigang mix po. at saka lagyan ng pampaasim Talbos ng kamote. Talpos po yung kamote. Maya-maya pa, luto na ang ating sinigang na kuyog. Sinigang na kuyog or sinigang na danggit. Kain na! Okay, tikman natin itong sinigang na kuyog. Pag danggit, alam ko lang yung yung parang daing. Pwede palang isigang, ha? Malasa. Konti lang kasi talaga yung nilagay na sabaw. Para talagang lasang-lasa mo yung sinigang. Tsaka yung mga pampaasim. Ba natin itong mismong danggit. Okay. Okay na okay. Tsaka mas masarap nga na talbos ng kamote yung ginamit. Kalain mo, no? Yung danggit pwede palang isigang. Panalo. Dito sa Pala Challenge na ito mga kapuso, kailangan magaling kang magpala dahil Ang unang hirit funliner na si Jenzel Angeles makakabanding din natin. para sa ating first half. Hello mga kapuso! Siyempre, hindi tayo papahuli kay Ma'am Cara. Kaya naman nandito tayo ngayon sa Little Boracay ng Calatagan, Batangas. Samahan niyo ko sa gagawin natin today, ang pamumulot ng kamot pusa seashells. Tara! Hi Kuya Padong! Ayan mga kapuso, si Kuya Padong po ang nakakasama natin para sa pangunguha ng kamot pusa seashells. Ano nakikita niyo na Kuya? Ah, okay. So, ang kamot pusa parang may balbon-balbon siya, no? Parang may balbas. Okay, mabalbon siya. O, sige. Medyo mahirap pala siya kasi hindi mo kita. So, kakapain mo lang. Tapos, pag kinakapa mo, lumalabo yung tubig. Kaya hindi mo talaga siya makikita. Ah, malinaw na mata ni Kuya. Oh! Uy! Ito yung pinakauna kong nakuha na kamot pusa. Mga kailan kaya tayo ngayon? Bukod sa maputik na bahagi ng dagat, nagtatago rin ang kamot pusa o blood clams sa mga seagrass. May mga slimy ka lang na mahahawakan minsan kasi nga hindi mo alam kung ano-ano yung mga nasa ilalim eh. Ayan. Pero madali lang pala siya. Ma-effort lang talaga. Oh! Okay. Wala namang mga ano dito. Wala mga Nakaka- shear check. Wala. Oo. Isa pa ulit. Ayan, umukot yung red niya kadiri. May mga sira-sira ka pang makukuha. May mga slimy lang talaga eh. Oo. Binibigyan mo ba ako dito? Ayan, nakuha ulit ako. Okay. Oh, eto malaki kuya. Medyo ingat-ingat lang sa pagkuha ng kamot pusa kasi baka magasgas yung kamay natin sa mga iba-iba pa nating nakakapa dito. Hindi lang daw kamot pusa ang shells na makukuha rito. Meron ding butilhak, sikad, at tahong na kanila ring ibinibenta at niluluto. Ayan mga kapuso! Ito na, ang mga nakuha naming kamot pusa seashells ni kuya. Samahan niyo ako, nagluluto tayo! Una munang magigisa ng luya at sibuyas. Gigisa lang po natin to hanggang sa mag-brown po yung ating ingredients. Ayan na, lumalabas na yung amoy. Gisa pa lang, parang masarap na ang kalalabasan nito. Lumalabas na po yung aroma.
Sunod na ilalagay ang tanglad at ang kamot pusa shells. Kapag po nalagay na natin lahat, so takpan po natin, wait lang po natin ng mga 5 minutes. 5 minutes. Yes, ma'am. Okay, para magbubukas-bukas na Yes, siya. ma'am. Kapag bumuka na ang mga shell, pwede na itong timplahan ng paminta, asukal, seasoning at asin. Sunod na ilalagay ang papaya. Tatakpan lang ito at pakukuluin muli ng 5 minuto. Okay na ata, kuya. Yes, ma'am, kumukulo na po siya. So, dadagdagan na lang po natin na siya ng tubig Okay. para sa dagdag sabaw po. Lalagyan din ito ng kaunting patis. Pagkatapos, pwede na rin ilagay ang dahon ng sili. Ready to serve na ang ating tinolang kamot pusa. So, eto na ang ating tinolang kamot pusa na may butilhak. Tikman na natin! Okay. So, ito ang ating kamot pusa. Ang bilis lang niyang matanggal sa kanyang shells. Unlike pag mga tahong kasi, ito, makikita nyo, halos tanggal na yung mga laman ng kamot pusa sa kanyang lagayan. Hindi siya mahirap tanggalin sa kanyang mga shells. Okay. Ang harap. Ang sarap ng pagka-chewy niya eh. Tapos malaman siya kahit maliit. In fairness, malasa siya. Ang sarap niya sa tinola. Grabe hindi ako matigil sa pagkain ng kanin din ah. In fairness, pwede itong alternative sa nakasanayan natin na tinolang tahong. O, di ba? Isa ang Batangas sa mga lalawigang may mahabang coastline, kaya hindi nakapagtatakang mayaman din ito sa biyaya ng karagatan. Bukod sa iba't ibang uri ng isda at shells, marami rin daw makukuhang pugita sa Little Boracay. Tuwing madaling araw nang huhuli ng pugita ang mga taga rito. Ganitong oras daw kasi naghahanap ng makakain ng mga pugita. Karaniwang nakasiksik ang mga ito sa mga batuhan at nag-aabang ng makakain. Usually, yung mga pugita, hinuhuli nila kapag gabi o kaya madaling araw. Kasi kapag gabi, doon lumalabas yung mga pugita mula sa kanilang kinatataguan. Pero, pag ganitong araw, pwede tayong makahuli ng pugita sa mga batuhan. Tara, manghuli tayo. May mga pagkakataon namang inaabutan ng low tide ang ilang pugita kaya naiiwan ang mga ito sa batuhan malapit sa baybayin. Bihira lang daw ito mangyari pero sana swertehin tayo at meron tayong makuha. Sa batuhan po siya madalas, ma'am eh. Mga ganito? Nagtago po siya. Ay, Diyos ko! Pwede dito? Opo, nakasiksik po So, siya. nakasiksik siya dito. Maghanap na tayo. Baka may mga pugitang dito nagtatago. Ano talagang nakasiksik lang siya? Ganyan. Opo. Ay, Diyos ko. Medyo matalas yung mga bato dito, ah. Pero hindi ba siya nagka-camouflage? Ganyan? Nagka-camouflage nga po siya, ma'am. Ay, ito! Ay, buhay pa ba ito? Ma'am, ito po. Ito. Meron po dito. Ito po, ma'am, sinusundot po siya. Hindi ito! Ay, meron din po dito. Ito! Pwede ba ito kunin? Opo. Ay, Diyos ko, teka, wait lang. Eh, baka matusok, mamamatay. Maya-maya pa may nakuha na rin kaming mga pugita. Swerte! Yeah! Ay! Naglabas. Nasaan yung isa? Meron pa isa? Nasa ilalim ng batong to. Tanggalin natin. Nasaan? Nasaan? Ay, ay, ay! Ay, baby! Ay, maliit! Ayan. Gaganyan-ganyanin mo para hindi siya magkikinis sa'yo. Alright. Saan natin ito ilalagay? Magluluto tayo ngayon ng adobong pugita. Adobo sa gata ng pugita. Ah, adobo sa gata. Una munang pakukuluan ang pugita para lumambot ito. Actually, yung pugita at saka yung pusit, pareho rin Parehas yan din po na siya. medyo matagal bago talaga tuluyang lumambot. Kasi kapag hindi mo siya naluto na ayun, parang goma yan eh, no? Opo. Mahirap nguyain. Gaano katagal po natin ito Nasa mga pakuluan? 30 minutes po, ma'am. Ayan.
Yan, Kulong-kulo na. kulong-kulo na. Parang may nag-iba na siya ng kulay. Opo, Ano? ma'am. Ano yan? Tinta na niya ba yan? Hindi pa po, ma'am. Hindi pa po yan. Kung saan na lang po. Kumatas lang Oo, siya kumatas talaga. lang po talaga siya. Yung kulay niya. Dahil ang tinta po niya talagang maitim na maitim siya. So ano na po susunod natin gagawin? Slice po natin ng ano. Isa-slice natin. Hihiwain ng maliliit ang pugita para mas mapabilis ang paglambot nito. Pero ang ulo ng pugita, hindi na kailangang hiwain dahil nandito ang tinta na magsisilbing pampakulay sa adobo. So pagkatapos nating mahiwa sa mga maliliit na piraso yung pugita, maggigisa na tayo ngayon. Sa kawali, igigisa ang bawang, sibuyas, siling haba at siling pula. At saka ilalagay ang mga nahiwang pugita at gata. Pakukuluin lang ito ng ilang minuto. O sige po, tingnan na po natin. Hihiwaan nyo na siya, Para po, ma'am, lumabas yung ano. yung tinta. Yan. Ito. Pagkatapos, titimplahan ito ng asin, seasoning at paminta. Huling ilalagay ang toyo at suka. Yun. Ang bango. Ang bango. Naamoy ko yung gata. Okay. Adobong pugita sa gata. Tikman na natin to. Kailangan ng maraming kanin, sigurado. Okay, tikman na natin to. Mukhang ang ganda ng pagkakaluto, ha? Talagang kita mo itim na itim, eh. Sarap! Ang sarap. Hindi siya malansa, ha? Panalo. Super linamnam. Saktong-sakto yung asim at saka yung alat niya. Balansing-balanse yung lasa. Pero yung talagang nagpa-champion dito yung gata, eh. Sarap. Ang sarap. Panalo. Ay, baby! Ay, maliit! Ayan. Tapos kailangan, gaganyan-ganyanin mo para hindi siya magkikinis sa'yo. Ang pugita hindi lang raw masarap na ulam, bida rin sa inuman. Kaya ang next dish natin, swak na pampulutan. Sisig na pugita? Ano kaya ang lasa? Alam ko yung bangus pwedeng isisig. Diba? Tsaka baboy. Pero ito, anong ginawa nyo na dito? Na ano po, ma'am, napalambot na yan, na fried, na So, ulitin. una, para po maging pinakuluan crispy, muna para maging malambot. bago Tapos pinrito. pinrito. Pero, piprito natin Oh, para ulit. po maging crispy siya. Okay, double fry ang gagawin. Kayo po talaga nagluluto Opo, sa ma'am. bahay. Kapag na double fry na ang pugita, hiwain ito ng mas maliliit pa, sisig size kumbaga. Sa isang mangkok, paghalu-haluin ang pugita, mayonnaise, luya, sibuyas, siling haba, siling pula, at saka ang bawang. Titimplahan din ito ng paminta, asin at seasoning. Ano po yan? Lemon juice. Lemon juice. Pwede rin kalamansi. Ano? Pwede din pong kalamansi. Parang pampulutan to, kuya. Yan na. Para sa mga manginginom to, kuya. Pwede nang lantakan ang pugitang sisig. Ayan na. Simpleng-simple. Luto na po. Ang ating pugitang sisig, pwedeng pangpulutan, pwede ring ulam. Tikman natin itong sisig na pugita na gawa ni Kuya Alan.
kinakabahan ako. Nakikita ko yung mga sili, ang dami-dami. Ang-anghang. Madami-daming kanin at tubig ito. Pero wala siyang lansa, ha? Wala siyang lansa. Mabuti nilang hiniwa niya ng maliliit kasi medyo may nguya pa talaga yung yung pugita. Mahirap talaga lutuin ng pugita kasi kailangan matagal na pinakukuluan. Pero solid yung anghang. Bagay na bagay ito pang pulutan ng mga manginginom. Pag inulam nyo to, maghanda po kayo ng maraming kanin kasi talagang hindi nyo kakayanin yung anghang. Solid po eh. Ang probinsya ng Batangas talaga namang mayaman sa biyaya ng kalikasan. Tapos kailangan, gaganyan-ganyanin mo para hindi siya magkikinis sa'yo. Matapos nating mabusog sa masarap nilang seafood, Tapos buksan natin siya dito sa loob. Pag hiniwa mo siya ng ganyan, ayun oh, 'di ba? Oh, andun yung cheese, yung hotdog at saka yung itlog. sa susunod na linggo, Sarap. ang ihahain namin, mga Batanggenyo dish na hindi nyo dapat ma-miss. Marami pa tayong extra challenge na kakaharapin. May opening ba kay Aling Medine? Na-apply na ako. At mga pagkaing pagsasaluhan. Magandang gabi, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.